Ayun po. So, good evening po mga kapatid. Ayan. Good evening po Kuya Leo. Good evening po Ate Jess and Kuya Ren. Medyo DJ tayo, no? So, kumusta po ang ating Sabado? Kumusta po ang ating araw, ang ating linggo? I am hoping na lahat po tayo ay okay and alive and kicking like Kuya Ren. Praise God. So, salamat po sa Panginoon at kayo po ay nandito and I am hoping yung mga kasama po natin ay mamaya po papasok na rin. So, let's start po yung pag-aaral po natin ng Word of God. So, ayan. Ayan. Na-identify niyo po ba kung ano po yung nasa screen? Ayun. Can you identify this? Yun. Kuya Ren, sige nga, ikaw nga. What is in the screen? Ayan, iba't ibang mga seasons. Seasons. Ano, ayan si Ate April pumasok na. Hi Ate April, na-miss ka namin. Hello po sa inyo. Ayan. So, ngayon po ang nasa Ayan. screen po natin ay mga seasons. Ayun. So, Kuya Leo, sa Kuwait ba anong season meron? Meron bang apat na 'yan? Kasi alam ko medyo Middle East ang Kuwait eh. Kahit nasa Philippines ka ngayon. Able to answer kaya si Kuya? Parang hindi. Parang working Ayan, pala. Ay, working din siya. Ayun. Sige, si Ate April na lang. Hi, Ate April! Ayun. Okay. Sorry, hindi ko ako naka-attend ng matagal kasi bumalik na ako sa work. Anyways, ano Oh, tanong, sorry? praise God. Ayan. Ano po ba sa Canada? Tama na ako this time, no? Sa Canada po, lahat po ba ng seasons na yan nasa inyo? May four seasons po Ah, ba kayo? yes. Yes, Wow. meron. Ano po, Ate April, kasi dito sa Philippines, wala po kaming spring, wala po kaming winter, at may fall tayo na parang tag-ulan yun eh. Tama. Ayun. So, Yung what, fall, yung parang nalalagas na yung mga autumn. leaves. Yeah. autumn, Mga okay. autumn. Yung mga Korean, gano'n. Di ba? Oo, yung mga ganong vibes. Oo. Ayan. Okay Mm-mm. lang po ba, Ate April, share niyo po sa amin, ano ba yung, feels? Kasi hindi namin, wala pa kami experience, pagdating sa autumn, sa spring, tsaka sa winter. So right now, dito sa Canada, spring na, kakatapos lang ng winter. Wow. So, pag spring, ano yan, maganda yun, yung presko lang, nag-start nang mag-green yung mga mga plants, yung mga grass, ganun. Tapos yung summer, yun ang favorite naming mga Canadians. Mga ano lang yun, 2, 3 months lang. So doon Ay, kami lumalabas, gumagala, ganun. mm. Um, Sorry yung anak ko umiiyak. Ay, okay Ayun, lang po. tapos after nun, autumn na. We call it fall here sa Canada. Ayan, tapos nagiging orange na yung mga leaves. Tapos, may pakapi ka na dyan, yung ganun. Pero maganda rin yung weather na Wow. yun. Kasi parang mas presko siya. Tapos umiigsi na yung araw. Ganun. Mm. Yeah, mga alas 5. Hindi, pag winter naman, yun na, nag-setting snow. Minsan sobrang lamig. Depende sa part ng Canada eh. Mm. May dito sa amin sobrang dry. So super super dry ng skin mo pag winter. Sobrang lamig, Ayun, tapos part na naman, spring na naman. So pag spring sumasaya na kaming mga tao, hindi na kami ganun kalungkot. Kasi nakakasad ng winter. Kasi hindi ka makalabas eh. Oo. Sumasaya na. Doon na sila naggagala. Yes. Ayun. Thank you for sharing. Ayun. Thank you for sharing, Ate April. Ayun po, So, kasi dito sa Philippines, we only have 2 seasons. Ayun. Thank you for sharing that 4 seasons with us. Hopefully, kapag dumalo kami ni Kuya rin dyan sa Canada, Go. hopefully it will happen. Nadalo kami sa iyo, Ate April. Malay mo, Tingnan yeah. natin. Tingnan natin kung ano yung kung pagpalain tayo ni Lord, tingnan natin kung anong mangyayari. So, ang ganda daw pala siguro ng fall. Yun yung mga Korean vibes. Spring, yeah, tumutubo, umuusbong, kumukulay ang paligid. At winter, yan yung gustong-gusto kong maranasan nung bata. Dahil may snow, malamig. Kasi dito sa Pilipinas ay pagkainit-init. Ayun. So, dito sa Philippines, ito naman ang aming ibibida sa inyo. Ang
summer and rain. Fall tuloy, no? So summer and rain. So summer, every summertime ngayon po sa Philippines ay summertime. Ayun, so dito po sa Pilipinas napakainit, grabe. Ayun po, no. So kami po ni Kuya Ren ay tinuturing pong mga legends. Bakit? Dahil kahit mainit ang panahon, mainit din po ang kape namin sa tanghaling tapat. Ayun po, no. Wala pong aircon pero nagkakape ng mainit sa tanghaling tapat only in the Philippines iyan. So dito po sa Philippines, ngayon ito yung kalagayan, El Nino po tayo. Napakainit, sobra. Tagaktak yung pawis, kami po ay night shift, no? Tulog sa umaga, gising sa gabi. Kaya minsan sa hapon magigising kami na tagaktak talaga, naliligo kami sa pawis. Ayun. So, napakainit dito sa Pinas. At pagkatapos nitong tag-init na ito ay tag-ulan. So, there are only 2 seasons in the Philippines. It is the sunny season, the hot season, and the rainy season. And right now, ayan, ito po yung ating theme for this quarter, seasons. Ayun, no? So, right now, ang pag-aaralan po natin, dahil tag-init dito sa Pilipinas at damang-dama po namin ang init, kaya nai-inspire kami ni Kuya Ren gumawa ng message tungkol sa init. Ayan, so seasons. Right now, we'll be discussing about the dry season. So ano po ba yung pinaka-heart nitong seasons na ito? Yan. Sabi, hindi ko na po nailagay pala. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, isa sa pinaka-common verses na meron. In every time, there is a season. A purpose in everything under the heaven. So sa lahat daw ng mga bagay, merong season. Bakit nangyayari ang isang bagay sa buhay ng isang tao? Dahil dumadaan siya sa isang season sa kanyang buhay. Katulad ng mundo, katulad ng isang lugar, meron siyang pinagdadaanan na tag-araw, taglagas, tagsibol, at taglamig. Ganon din ang buhay ng isang tao. Mayroon tayong pinagdadaanan na mga seasons. And before we continue, may I ask everyone to please close your eyes and let us pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, thank you for giving us this another wonderful opportunity para kami po ay mag-aral ng iyong mga salita. We are praying, Lord, na ikaw po yung magbigay sa amin ng wisdom, ikaw po yung magbigay sa amin, Panginoon, ng iyong kalooban, kung paano po namin i-apply po itong message mo tonight dahil naniniwala po kami, every one of us can pass through this season. And Lord, may we know the reason why we are having these dry seasons in our lives. Ikaw po, Panginoon, yung manguna sa amin. Ikaw po, Panginoon, yung magturo sa amin kung ano po yung mga bagay na dapat po naming matutunan. And Lord, I am praying to also make me your mouthpiece in this service, Lord, and use me according to your will. Thank you, Lord God. May you bless everyone here. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. So, ayun na nga po, sa bawat pinagdadaanan natin sa buhay, that is a season. Okay. So, ngayon, dahil nga dry season yung pinag-aaralan natin, there is one, meron tayong isang pangyayari sa Bible na pag-aaralan, and meron tong kinalaman sa isang river o isang, ang pagkakalarawan nga doon ay isang batis or brook. That's why ang subtitle po natin talaga this evening is Waterless Rivers. Ayun, nakakita na po ba kayo ng mga rivers na waterless? Kapag po ang isang lugar dito sa Pinas ay merong river, maraming rivers dito. Alam ko si Kuya rin tabing ilog yung bahay nito. Minsan ba naiiga yung ilog na yan, Kuya? Hindi. Dito sa amin, hindi naman. Wow, hindi naiiga. Ayan, dito rin sa amin merong ilog. Ayun, no, dalawa. Isa doon at isa doon. Ayun, so medyo napapaligiran kami ng ilog. At yung mga ilog na iyon, kapag tag-init, naiiga. Ayun, nakikita namin, naalala ko dati, binababa namin yung ilog na yon doon sa may bangin. Binababa namin yung ilog na yon, nakikita namin yung mga isda doon sa paligid, mga patay na. Dahil sobrang init at tuyong-tuyo na yung ilog na iyon. So,
kapag sobrang init ng panahon, kahit yung mga ilog, natutuyo. Ano? And there is one example in the Bible na merong ilog na tuyo, and it is in the days of Elijah. Ayan. Sabi dito sa 1 Kings 17 verses 1 to 7, and Elijah, the Tishbite of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be a dew nor rain this years except at my word. So, ito po yung pangyayari na nag-prophesy si Elijah sa harap ni King Ahab, evil king of Israel, na magkakaroon ng tagtuyot. Hindi uulan. Hanggat hindi sinasabi ni Elijah na umulan, hindi uulan. So, yun. Magiging tuyo ang lahat, walang ulan. Yan. And sa verse 2, sabi, then the word of the Lord came to him, saying, get away from him and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows from Jordan. So, dahil tag-ulan, and si Elijah ay nasa Israel. So, can you imagine this one? Nag-prophesy si Elijah na walang ulan na mangyayari doon sa lugar kung saan nandoon din siya. Can you get it? So, yung pinsala, mararamdaman niya rin. Yung pwedeng maging effect ng hindi pag-ulan, isa rin siya sa magsasuffer nun. Kaya si Lord, ayan, bilang si Lord isang provider, isang God na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, nag-provide siya ng isang brook. Nag-provide siya ng isang body of water. Ayan, sabi, get away here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into Jordan. Verse 4, and it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So, etong brook na to, hinanda ni Lord para kay Elijah. Para doon siya uminom at doon siya bigyan ng pagkain. So, this brook can also signify something in our lives. Ito yung source ng ating income. Ito yung resources natin kung saan tayo nagkakaroon, sa ano yung provide o hinanda sa atin ni Lord para magkaroon tayo ng basic needs natin. Kasi at this time, basic needs talaga ang pagkain at inumin na kinakailangan ni Elijah. Ayun, no? So, alam ko na pag-aralan po natin dito before sa Bible Study Bites Online yung kahalagahan ng water. 'Di ba? Kung 2 buwan, makakasurvive ka ng walang kain eh. 'Di ba? Pero 1 linggo, hindi ka makakasurvive ng walang water. Hindi ka makakasurvive ng walang tubig sa katawan mo. Kaya si Lord, pagdating kay Elijah, talagang nag-provide siya ng tubig. And it also applies in our lives. What is that provision that God has given you? It may be your work. 'Di ba? Ano yung work na provide sa'yo ni Lord? Kinikilala mo ba? Provision niya ni Lord. It may be your business. Ayan. Marami kang deals, marami kang nagiging clients na nagpa-prosper yung business mo. Ayan. Yan yung provision sa atin ni Lord. It could be work or our business or anything, any venture na nakikita natin, wow, through this, si Lord nagpo-provide sa buhay ko. Ayun, no? So, that is only an instrument of God para magkaroon tayo ng basic needs natin. Tatandaan po natin yan, ha? Yan, lahat po yan galing kay Lord. And, ang sabi pa dito, it will be that you shall drink from the brook that I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed in the brook Cherith, which flows into Jordan. Ayun. So, sa mga panahon na sinabi ni Lord na hindi uulan sa Israel, hanggang sa matuyo, hanggang sa matuyo yung river na yon, yung brook na yon, nandoon lang si Elijah.
hindi siya umalis. Hindi siya pumunta sa ibang lugar. Yun yung nagsusustain sa kanya. Yun yung nagiging source ng kanyang inumin. Yan yung nagiging source ng kanyang basic needs. So, ang nangyari, the ravens brought him bread and meat in the morning. Wow, pinakain siya ni Lord through ravens. Napaka ano nito, extraordinary. May ibon na bang magpakain sa'yo? And bread and meat in the evening. And he drank from the brook. So, ang main source of income ni Elijah at this time are the ravens and that brook. Tingnan natin. And next, and it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Ilang months kaya to, no? Isipin po natin. Ilang months kaya nangyari na yung brook na ito na-dried up? Sa sobrang init, sa sobrang walang moisture doon, natuyo yung river, yung brook na iniinuman ni Elijah. Ilang months? Can we say 3 months? I don't know. Dito sa Philippines, 1 month pa lang yon, I'm not mistaken, 2 months na natuyo yung ilog namin, natutuyo, nakikita ko na yung banks mismo, yung pinakailalim. Minsan tuyong-tuyo talaga. Ayun, no? So, ilang months kaya nagsustain yung brook na ito kay Elijah dito? And us, no? Sa mga pagkakataon sa buhay po natin, though God-given yung mga opportunities for us to work, for us to have a business. Pero hindi po natin maitatanggi na minsan ito po ay inaalis din sa atin. There are times that this work can be taken away from us. This business can be taken away from us. Just like this brook. And alam po natin dito sa buhay po natin na meron po tayo, hindi po tayo talaga makaka-survive nang wala tayong source ng income. Hindi ka makaka-survive na nakahilata ka lang maghapon. Kailangan mo ng work, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo meron kang pagkakitaan para magkaroon ka ng kahit basic needs lang na meron ka. O kung meron ka ng pamilya na binubuhay, mas lalong kailangan mo ng trabaho, mas lalong kailangan mo ng venture para magkaroon ka ng ipapakain sa pamilya mo. Pero what if there come a time na yung brook na ito, yung source ng income mo na ito, ay mawala na sa'yo? This brook has been gone, naging isang tuyong lupa na siya. It has been dried up because there had been no rain in the land. So, what are our questions to God when this comes? Ayan. Pag naging ganyan na yung itsura ng ating brook, pag naging ganyan ang itsura niya, ano ba yung tinatanong natin kay Lord? Minsan napapatanong ba tayo, Lord, why? Bakit, Lord? Di ba galing sa'yo tong work na to? Di ba, Lord, galing sa'yo to? Bakit bigla namang nawala sa akin ito? Lord, why? Or minsan, how will I be? Paano na ako? Paano na yung kakainin ko? Diba? Next, what will my future be? Paano na yung future ko? Paano na yung future ng pamilya ko? Paano na yung future ng anak ko? Kung wala tong work na to, kailangan ko ng pera. Next, this is it. I'll be stuck here. Ito na yun. Siguro hanggang dito na lang ako. Nawawala na tayo ng pag-asa. Dahil natuyo na yung brook na pinaglalhan sa atin ni Lord. Nawala na yung source ng income natin. So, in the case of Elijah, nung nangyari sa kanya ito, nakita niya rin yung brook na tuyo na at alam niya hindi siya makakainom ng tubig kasi alam niya hindi pa uulan sa Israel. Alam niya malayo pa yung panahon bago umulan. Pero paano siya at that time? Nakakatuwa kay Elijah, ang kanyang dependence ay wala dun sa brook.
Yung kanyang confidence, nakakain at iinom siya, ay wala doon sa ravens at wala din doon sa batis na iniinuman niya. Ang confidence na meron siya ay doon sa nagdala sa kanya sa brook na iyon para makainom siya ng tubig araw-araw. Sabi dito sa next verse, and the word of the Lord came to him, saying, wow, hinintay niya may word si Lord sa kanya at that time. Ang sabi niya, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Can you imagine this one? Natuyo yung brook, nawala sa kanya yung mainstream ng income niya. Yung only stream of his income. O yan, para ma-provide yung basic needs niya, nawala sa kanya lahat iyon. And there, after that, sabi dyan, the word of the Lord came to him saying, arise, go there, and I have commanded someone to provide for you. At this time, dito pinatunayan ng Panginoon kay Elijah na hindi, ang confidence niya dapat ay wala doon sa brook, wala doon sa ravens, kundi sa kanya na magpo-provide ulit sa kanya kapag nawala yung stream ng income na iyon. So, what is this dry season teaching us? Ano ba yung tinuturo sa atin ng dry season na meron tayo ngayon? Are you in the dry season? Ayan. Sabi, God is teaching you to be dependent, to depend on Him and not on your resources. Ayan. Tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay dumepende sa Kanya at hindi sa resources natin. Aminin po natin o sa hindi. Minsan, very confident tayo kapag meron po tayong work. Pero kapag nawala na sa atin yung pinagkakakitaan natin, nagiging ano na tayo, shaky. Nagiging anxious na tayo. And that is normal. Okay, talaga sa buhay natin kailangan natin ng pagkakakitaan natin. Pero this dry season is for us to know that our dependence is not on the income, not on our jobs, not on our business, but on Him that is able to give you another stream of income, on Him that is able to provide you your needs. Anak ka niyang Diyos eh. Diba? Anak ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaang magutom. Hindi ka niya pababayaan na mawalan ka. Magkakaroon at magkakaroon ka. Our dependence only must be upon God. So the question for us, ayan po, ang bilis lang po ng ating Bible study. Ayan, the question for us is, how dependent are you with God? Gaano ka ka-dependent sa Panginoon ngayon? Ayan. So, dyan po iikot yung ating takeaways, mga kapatid. Takeaways na po tayo. Dyan po iikot yan. Gaano ka ka-dependent sa Panginoon? Ayan, ito na lang. Ginawa na po namin ng question para madali po nating sagutin. Sige po. Open na po tayo for volunteer. Sino pong gusto? Unmute lang po. Ayan. Open na po for volunteer. At the count of 5, 4, 3. Ayun, si Ate April. Sige po, Ate April. Na-miss ka te. Hindi kasi feeling ko pipikan din ako ni Rene kapag hindi ano. So, I guess, magsasalita na ako kasi ako din pipili. Hindi, alam mo, yung question na yan, very loaded question na. How dependent are you with God? Parang nagigilty ako na tinatanong sa akin. Parang no. Ang tanong ko sa sarili ko, dependent ba ako kay God? Or sa resources ko ba? Or sa skills ko ba? Kasi, guilty ako na nag-depend ako sa resources ko before yung kakayahan ko, Pero,
tama nga naman, lahat ng meron dito sa mundo is galing din sa Kanya. So I wanna say, I want to depend on God, pero sorry Lord, minsan hindi ako nagdedepende sa'yo. Kasi nagdedepende ako sa thinking ko, sa planning ko, you know. So yun, parang nako-convict ako ngayon sa tanong na yun. I-share ko lang kasi kakalipat ko lang, well, 3 years ago pinasal ako, tapos I switched job. Tapos yung job ko before, dun sa amin, which is sa Ontario, nasa na kasi ako, Alberta. I love that job. Like, favorite ko siya. Ang ganda ng job ko. Tapos, I had to leave it, you know. Parang kasi kakasal na ako dito kami sa mga asawa ko. Tapos, ang nahirapan ako kumuha ng trabaho. Yung parang, ang tanong ko kay Lord, Lord, kaya ko naman bakit hindi mo binibigay sa akin? Yung parang naging mayabang ako. So parang din nire-remind lang ako ni Lord ngayon na may trabaho na ako na. Naalala mo nung medyo kinwestiyon mo ako. Ngayon nagigilty na naman ako. Tapos, na-realize ko na oo nga, no, at the end of the day, kailangan ko talaga mag-trust sa kanya. Pero nung panahon na yun, talagang kina-question ko siya. Parang, Lord, kaya ko naman kasi ang nangyari pala is, parang, yun nga, nagdumepende ako sa skills ko, sa kakayahan ko, sa naaral ko. Alam mo yun, yung parang, kaya ko naman bakit ayaw ibigay sa akin, yung ganun. Pero at the end of the day, si Lord ang provider ko. So, it doesn't matter kung kaya ko o hindi, but God will provide for me. And tinuruan niya ako dun sa part na yun. You know, as per usual na mag-surrender ka. Yun naman lagi yung message ni Lord sa atin na naniniwala ako dun, surrender it. Bago ka umabot sa point na, ayun nga, broken ka na. So, anyways, ang sagot ko dyan sa tanong yan, how dependent are you with God? Ang tanong ko is, I want to depend on God. Pero sorry Lord, kung minsan hindi ako nagde-depende sa iyo. Nagde-depend. So, yun. Wow, thank you po Ate April for that very honest answer. Ayun po, ano. So minsan, no, when we hit the peak of our complacency dahil sa mga meron tayo at saka sa kakayanan natin, doon din nag-hit yung loss natin na nawawalan tayo kasi um, parang nagiging self-sufficient na lang tayo. Mm. Yung lahat ng yun, binigay sa atin yun ni Lord yung ability, yung job, pero gusto ipakita rin sa atin ng Panginoon na though I have given you enough, you still need me. Ayan, kailangan mo pa rin ako dyan sa buhay mo. Ayan. Yeah, thank you po, Ate April, for that very honest and wonderful answer. And God bless po. Ayan. Sige po. Next po tayo. Volunteer. Kung hindi volunteer, volunturo na. Ay, Ako Kuya na lang. Marvelous. Ayun, thank you po. So, good evening, brothers and sisters. So, tama yung sabi ni Sister April. So, sa akin, this year, medyo, yun nga, sabi ko nga dumidepende sa trabaho. So, anong nangyari? Yun nga, nagkasakit ako, na hospital ako, then, ongoing yung process ng re-enlistment ko. So, every 6 years, nagre-re-enlist kami for another year o 6 years, another term. So ngayon hindi pa ako nare-re-enlist. Malapit na yung kumbaga expiration ng term ng service ko. So sabi ko nga noong January, sabi ko may sakit na ako. Hindi pa ako nare-re-enlist sa another term of 6 years. Ngayon hindi pa ako pwedeng mag-retire kasi hindi ko pa na-hit yung 20 years. Kulang pa ako ng 6 months. So sabi ko, pag dumidepende lang pala tayo sa sarili natin, sa sariling, sabi nga ng Panginoon do not carry the burden. So stop struggling, start surrendering. So mag-start ka mag-surrender. So sabi ko, may Diyos ako Sabi ko, bakit ako matatakot sa kanila? Kasi ayaw nila akong i-re-enlist dahil nga may problema yung physical ko. Anong nangyari? Bago lang, last week lang pala. Nung last week, na sabi ko, na ngayon, April na ngayon, May na next month. So May 9 ang cut ng ETE ko. Sabi ko, may expire na yung yung term ko sa army. Sabi ko, bahala na yung Panginoon, sabi ko. Ngayon nag-attend ako ng conference.
nag-pray muna ako, sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob at saka gabayan mo ko sa lahat ng lakad ko. Nung pagpunta ko dun sa yung admin, nag-report muna ako dun sa operation eh. Pag-report, tinawag ako nung admin, sabi ko, sir, hindi ako na-interview nung nakaraan kasi nga may sakit ako. 2 weeks akong hindi nakalakad. Sabi niya sa akin, hindi, na-interview ko na. Sabi ko, paano ko na-interview? Hindi nga ako makalakad. Sabi niya, hindi na ano ka kasi, na-hospital ka, di ba? Sabi ko, sir, na-hospital ako. So, sabi ko, hindi talaga ako na-interview, sir, sa totoo lang. Sabi niya, huwag ka mag-alala kasi isinama na namin yung folder mo doon sa mga natapos na na-interview, sabi niya. Sabi ko, sir, anong gagawin ko? Hihintayin mo na lang yung order mo. Sabi ko, ikwinento ko kagad sa asawa ko, alam mo, napakagaling ng Diyos. Sabi ko, perfect timing. Sabi ko, parang ibang klase yung gumawa ng paraan yung Panginoon. Sabi nga niya ibibigay niya sa'yo sa tamang oras, tamang panahon, at saka sa tamang lugar. Kasi kinakabahan na ako sabi ko, makakat off na ako. Sabi ko, nagdadasal ako lagi sa Panginoon, sabi ko, gumaling yung sakit ko, na malampasan ko lahat yung pagsubok ngayon. So, yun nga, nagulat ako, sabi ko, na-interview na ako. Hindi ako nagpakita, kahit anino ko hindi nakita doon kasi hindi nga ako makalakad noong February. Nagulat na lang ako na sabi nung na-interview ko na, tapos na. Sabi ko lang, sino doon na humarap sa kanila? Kaya this coming Tuesday, haharap ako sa kanila, dun sa mga officer, para gusto nila ako makita. So nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung biyaya at saka yung milagro nga ng Diyos, hindi natin masabi. Kaya nga, stop struggling. Start surrendering. I-surrender natin lahat kay Lord. Ibibigay niya kung ano yung nararapat na hinihingi natin sa Kanya. O kahit hindi natin hingiin, alam ng Diyos kung ano yung dapat natin na dapat niyang ibigay sa atin. Kasi kung alam niya naman na papasama tayo dun sa hinihiling natin, hindi niya ibibigay yun. So, ang binibigay niya sa atin is yung nakakabuti sa atin. So, yun yung take away ko ngayong gabi. Maraming salamat at magandang gabi. God bless us all. Wow, praise God. Gusto ko talaga yung linya na yun no? Stop struggling and start surrendering. Kaya God really moves in mysterious ways. Yung minsan hindi mo akalain na ganun pala kikilos si Lord. Tapos biglang makikita mo na, ayun na pala yung ginawa ni Lord. Yan. Kaya napakabuti ng Panginoon. Thank you po, Kuya Marvelous, sa inyong testimony, sa inyong takeaways. Sige po, next po tayo. Anyone? Last one bago ko po ibigay kay Kuya Ren. Volunteer na po. Yun, may nag-unmute. Ate Jazz. Si Justin? Sino? Sasabihin daw siya. Si Justin. Jasen? Si Rain. Si Rain. Sige, Rain. Go. Namiss kita, be. Go, take away ka, be. Pag pumapasok po ako sa school po, sinasabihan po palagi ng inay ko po na mag-ingat po ako palagi. Kasi po, wala naman po siya sa tabi ko po. Kaya po, nananalangin na lang po ako habang po pupunta po ako sa school na ingatan po ako ni Jesus. Kasi po, wala naman po akong kasama. Saka po, palagi po akong nag-iingat. Tapos wala pong masama nangyayari po sa akin sa school. Kasi po palagi po ako nananalangin na na mag-ingat po ako. Tapos iniingatan naman po ako ni Jesus. Wow. Yun lang po. Praise God. Thank you, Rain. Nakakatuwa naman. Si Rain po ay turning 12. Tama, Ate Jazz? He is turning 12 this year? Ayan. Merely a teenager, Ayan, pero nakikita niya yung pagpasok niya sa school tsaka pag-uwi niya sa bahay ng safe. Kahit hindi niya kasama si mama niya, pag-iingat yun ni Lord sa kanya. So, doon napakita ni Rain na dependent siya kay Lord. Wow! Ay, ang galing, no? Kahit 12 years old, nakikita niya na si Lord
si Lord yung kumikilos doon na naging safe siya. Kasi hindi mo nga naman masasabi kung ano meron sa daan eh. Hindi mo nga naman masasabi kung anong naghihintay sa'yo. Pero yung maging safe ka sa pag-alis ng bahay at pag-uwi, eh, napakalaking bagay noon. And as adults, ayan, maging ano rin, eye-opener din sa atin siguro, na there are things na natitake for granted natin. Ayan, yung safety, provisions, yung mga bagay na ginagawa ni Lord, na mga simpleng bagay na mga bata madalas nilang na-appreciate. Pero si tayo minsan na-overlook na natin kasi we are wanting more. And we don't even have this grateful heart na sa buong araw na ito may ginawa si Lord sa iyo na magandang bagay for you to survive this day. Praise God. Thank you so much, Reina. Ayan, nakaka-bless ka. Ayun po, sige. Kuya Ren. Ayun, praise God. Salamat din sa message natin about sa dry season na siyang tatakbuhin nga ng message natin for this month. Ayan, tawag dito, how dependent are you with God? To be honest, maging honest din ako kagaya nung kay Sister April, na-realize ko dito, may mga pagkakataon, siguro hindi lang ako, ma-admit natin to sa sarili natin. Kapag nandun tayo sa sitwasyon na kailangan mo ng tulong, dun ka fully dependent sa Panginoon. Parang, Lord, kailangan ko po yung tulong mo sa sitwasyon na ito. Pero once na nalampasan mo na yung sitwasyon na yun, dun ka na naman biglang magiging loose. Parang, kaya ko na to. Hindi ko na kailangan dumepende kay Lord. Kasi okay na ako eh. Nalampasan ko na yung mahirap. Ngayon, feeling ko, kayang-kaya ko na to. Kahit hindi na ako dumepende kay Lord, ako na to. Magaling ako. Mahusay ako. Naranasan ko yan nung which is wrong yung ganong bagay. Naranasan ko yan nung lumabas nga ako sa full-time ministry noong 2023. Itong January, di ba, last year, naikwento ko na rin naman ilang beses na sa testimony na hindi ko alam paano magsimula sa buhay, hindi ko alam paano magtatrabaho. So nandun ako sa kalagay na wala akong aasahan kundi ang Panginoon. Hindi ko maasahan yung parents ko kasi hindi naman sila Christian, hindi nila maintindihan yung season ko, yung ganong kong season na dry ako nung mga time na yon. Kaya talagang doon ako dumepende, doon ako kumapit, doon talaga ako humingi ng tulong sa Panginoon kasi wala akong ibang mahihingian ng tulong noong mga panahon na yon. Pero doon ko nakita yung pagtulong naman ng Panginoon. Talagang sinagot niya yung prayer ko. Sabi nga dito sa Psalms 143:6, I'm not sure kung ginamit mo to kanina. Sabi ni David dito, my hands are stretched out to you. My soul is turned to you like a land in need of water. Selah. Ayan. So, yun yung sabi ni David. So, ganun na ganun yung kalagayan ko nung nasa dry season ako. Talagang ini-stretch out ko yung kamay ko sa Panginoon in prayer, sa panalangin. Nagkaroon ako ng work. Nung nagkaroon ako ng work, syempre thankful ako na, Lord, salamat po, tinulungan mo ako dito. Nung nagkaroon ako ng work, nagkaroon ng mga promotions, ang ganda ng naging kalagayan. Alam mo yung unti-unti ka nagiging mayabang na parang feeling mo lahat ng meron ka dahil sa skills na meron ka. Parang it's all because of me. Yan, ako lahat to dahil to sa skills ko. Dumadating tayo sa sa ganung punto ng ating mga buhay. Kaya dito na-realize ko din na gipit man o maluwag yung kalagayan mo, dapat nandun lagi yung pagdepende mo kay Lord. Na kagaya nga nung binanggit ni na Sister April kanina, binanggit mo din sa preaching na lahat ng meron tayo ay wala tayong maipagmamayabang, wala tayong maipagmamapuri. Kasi lahat ng na-achieve natin sa buhay, lahat yun ay provision. Nandun lahat yung tulong ng Panginoon. At sa mga panahon na actually pinagpe-pray ko din yan itong nakaraan na pag-share natin yata. Kasi malimit po kasi nag-share kami ni Sister Christine pag night shift. Sabi ko kay Sister Christine, andun ako sa punto ng buhay ko na naka-duty ako nung nakaraan, may pinapakinggan akong song, secular song to, ang title niya ay The Story. Pagdating dun sa climactic part nung song, hindi ko gusto yung ganung genre eh. Medyo mabigat yung tugtog. Pero pagdating dun sa climactic part, iyak ako ng iyak dito sa harapan ng PC ko. Dumating ako sa punto na sabi ko, Lord, ayokong kumanta sa'yo na
na dry. Ayokong kumanta sa'yo na walang puso. Gusto ko mabalik yung Ren na umaawit sa'yo, kumakanta sa'yo na alam mong may heart talaga. Yung kumakanta ka sa Panginoon na hindi basta kanta lang, hindi lang basta lyrics, kundi kumakanta ka na naiintindihan mo yung sinasabi mo sa lyrics, kumakanta ka na talagang may pagmamahal para kay Lord, hindi yung paglilingkod na dry. So, shinare ko din yan sa devotion namin nung Friday nung nag-practice kami sa church. Tapos, nung nagpa-practice kami sa church nung Friday, back up ako nun, ang kanta nun ay Noon, Ngayon, at Kailanman, yata yung title. Habang nagba-back up ako, iyak ako ng iyak kahit practice siya. Kasi may part doon na pa-worship yung song leader. Meron ako sinabi sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ah, ano ba yung sabi ko? Isinusuko ko po yung sarili ko sa iyo. Lord, dakipin mo po ako. Lord, hulihin mo po ako. Yun yung sabi ko sa Panginoon. Parang feeling ko ano ko, parang suspect talaga sa isang malaking kasalanan. Gusto ko ganun yung maging kalagayan ko sa harap ng Panginoon. Lord, ikaw yung mag-rehabilitate sa akin. Yun yung sabi ko sa Panginoon nung time na yun. At yun, ang sarap sa pakiramdam na alam mong unti-unti ka ulit na yung pagiging dry mo, unti-unting mababalik dun yung magbubukal ulit yung na-dry sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon. So yun lang yung mai-share ko na kung nakakaranas man tayo ng pagka-dry, lalo sa kalagayang spiritual, tandaan natin kung ang Panginoon nagawa niyang gawing tuyo yung hinati niyang dagat, yung tuyo kaya niya ring gawin na nagbubukal. Ayan, kaya kung feeling natin dry tayo, lapit tayo kay Lord, pinakilala niya rin naman yung kanyang sarili na He is the living water. Ang ating Panginoong Yesus yung tunay na bukal ng tubig ng pagpapala. Ayan, at mag-overflow yan sa ating mga buhay. Yun lang po. So sa oras na ito, tayo ay magpe-pray sa ating Panginoon. Close natin yung ating mga mata at lapit tayo kay Lord sa oras na ito. Habang minimeditate yung kaniyang message na ipinarating niya sa ating mga buhay sa gawain na ito. Napakabuti ng ating Panginoon. Alam niya yung kalagayan natin. Alam niya yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, maraming pong salamat sa iyo sapagkat patuloy na sinisiyasat mo, Panginoon, yung kalagayan po ng bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon sa buhay namin na hahatid po kami sa kayabangan, pagmamapuri, sa mga achievements na mayroon po kami. Sa mga bagay na mayroon po kami na hindi namin nare-realize galing ito sa iyo. Naalala ka lang namin kapag gipit yung kalagayan namin. Naalala ka lang namin, Panginoon, na tawagan kapag wala na kaming ibang malapitan. Wala na kaming ibang matawagan. Ngunit sa pagkakataon na nagpa-prosper na kami, sa mga pagkakataon na nakukuha na namin yung mga gusto namin, naiitsapwera ka po namin sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo po kami kung may mga pagkakataon na nahatid po kami sa ganitong kalagayan. Remind us, O Lord, na lahat ng mabubuting bagay na mayroon po kami, hindi ito dahil sa aming sariling karunungan, sa mga skills na mayroon kami. Lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay dahil sa iyong biyaya at dahil sa iyong pagpapala sa aming mga buhay. Kaya naman, wag po naming itingin lang yung aming mga mata sa blessings. Itingin po namin ang aming mga mata sa blesser.
Ma-appreciate namin hindi yung blessings. Ang ma-appreciate namin ay yung nag-bless sa amin. At ito po ay walang iba kundi ikaw, Panginoon. Lord, marami pong salamat sapagkat tunay na pinapakita mo sa amin kung gaano kasarap maglingkod po sa iyo. Ano man yung season ng amin pong mga buhay. Lord, ikaw po yung nakakakilala sa bawat isa sa amin at alam mo yung aming mga pinagdadaanan. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, bawat isa sa amin, katagpuin mo ano man yung pangailangan po namin sa iba't ibang season na mayroon po kami. Dry season, stormy season, nasa panahon ng taglagas, nasa spring, Panginoon, or anumang klase yung pinagdadaanan namin ngayon. Sa lahat ng season, ikaw ay naroroon, Panginoon. Lord, i-bless mo po lahat ng mga kapatid na nandito sa online Bible Study Bites, Panginoon, na mayroon po kami. At patuloy na lagi naming i-desire na makapaglingkod sa iyo at higit pang lumalim sa pananampalataya. Lahat ng aming needs, Panginoon, ay katagpuin mo. Yung sa pinagpe-pray na business ni Kuya Leo, Panginoon, ikaw yung magpala sa business po na ito at lagi ka po nilang isama doon sa kanilang plano, Panginoon. Maging yung mga plano pa ng mga kapatid po namin na nandito, mga OFWs, Panginoon, lagi mo po silang yakapin, yung mga mahal po nila sa buhay na malayo sa kanila, ingatan mo pong lagi, Panginoon. Lord, patuloy din kay Kuya Marvelous, patuloy na yung total, complete healing ang kaniyang maranasan sa kanyang katawan mula ulunan hanggang kanyang talampakan, Panginoon, at higit mong pagpalain ang kanyang buhay. Ganoon din kay Brother Marco sa exam, sa lahat ng pagre-review na kanyang ginagawa. Samahan mo po siya, Panginoon. Bawat isa sa amin may kanya-kanyang mga prayer request. Ikaw yung mag-grant ng mga ito according to your perfect will, timing, and purpose. Salamat po, Lord. Sa iyo po namin binibigay ang may amang papuri, kaluwalhatian at karangalan. In Jesus' mighty name, and all say, Amen. Amen. Praise God. Sister Tin, announcement. You, me. Ayun. Sige, ikaw na. Ayan, praise God po. Salamat sa ating Panginoon sa tagumpay na Bible, ano bang BSB? Bible Study Bible Bites study. Online. Nalilito ako dun sa pagkakasunod-sunod. Ayan, salamat po sa ating Panginoon, patuloy ang ating gawain. Announce na lang po kami kung kailan tayo mag-Thursday. Medyo inaano rin namin ni Sister Tin kasi may mga pagkakataon na preacher po ako ng Sunday sa church, at pag nagpi-preach ako ng Sunday sa church, dalawang services po yon, 8:30 ng umaga at saka 11 a.m. So kung gabi tayo gaganitong gawain, then kinabukasan preacher ako, baka tumagos ako bigla dun sa stage ng habang nagpi-preach ako. Ayan. So, ayun, announce na lang po kami dun sa ating GC at saka sa page po natin. Yan, tsaka devotion natin, wag na wag po nating pababayaan. So, yun lang. Meron ba ako nakalimutan, Sister Tin? Picture Picture taking. taking. Yan, open po natin yung ating mga camera. Hi, Rain! Rain, ano? Rain. Mm-mm. Rain. Ay, Sister Tin, yung Ulan. assignment mo, ha? Yes. Jocelyn. Ayan. Ate Annalisa, Brother Marco, nandiyan yun pa si Brother Marco. Sister Day. Ayan, buti Ate ng mga Day. nakahabol. Sige po, Wow. picture po Nandyan pala tayo. kayo, guys. Hindi naman pakita. Yan pala mga mukha nila. Hi, everyone. Ayan. Sige po, picture po tayo. Sister Day, kailan bakasyon mo dito? Sa mga babakasyon po dito, magpakita po kayo sa amin, ha? Di po kami magpapalibre. Ako manlilibre sa inyo ng kape. December. Ayan. Sige po, picture po tayo. Ngiting tagumpay. 1, 2, 3. Wait lang po, ha? Ayun, okay na. God bless Si po sa baby. atin pong lahat. Bye-bye. Kita Bye-bye, Money baby. Baby. Bye-bye. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. God bless po.